Ipinanganak sa isang mahirap at masalimuot na kalagayan, si Jephthah, isang pinunong Israeli, ay nagsimula bilang isang outcast, itinakwil ng kanyang sariling pamilya. Subalit ang kanyang kwento ay nagsilbing patunay ng lakas ng loob, tapang, at isang hindi malilimutang pagbabago mula sa pagiging isang itinatanggi patungo sa pagiging isang leader ng Israel. Noong panahon ng kanyang kabataan, si Jephthah ay anak ni Gilead at isang babae na hindi kasal kay Gilead. Dahil dito, siya ay itinakwil ng kanyang mga kapatid na buo ang ina, mga kapatid na may mas matibay na ugat sa lipunan at kalagayang pinansyal. Pinili nilang alisin siya mula sa kanilang pamilya at ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa kanya, na itinuturing nilang isang banyaga at isang kahihiyan sa kanilang pangalan. Dahil sa pagkakatakwil, si Jephthah ay naglakbay, naglayas mula sa kanyang tahanan at naghanap ng isang bagong buhay. Sa mga bundok ng Gilead, natagpuan niya ang isang lugar kung saan siya ay makakapagsimula muli. Dito, nagsimula siyang magtipon ng mga tao na may parehong pakiramdam ng pagiging itinakwil at ninais magkaroon ng isang mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, ang grupo ni Jephthah ay lumago. Nagkaroon siya ng mga tagasunod mula sa mga taong may masamang kalagayan, mga hindi nakuha ng ibang leader, at ang ilan ay mga salarin na naghanap ng isang bagong pagkakataon. Habang namumuhay si Jephthah sa kanyang pagiging isang pinuno ng mga outcast, isang malupit na pagsubok ang dumating sa kanyang bayan. Ang mga Amonita, isang malupit at malakas na tribo, ay sumalakay sa Israel, naghahangad ng kontrol sa teritoryo ng Gilead. Ang mga pinuno ng Israel na nakakaranas ng matinding kahinaan at takot ay nagdesisyon na tumawag sa tulong ng isang hindi inaasahang tao, si Jephthah. Ang mga Israelita, kahit na siya ay dating itinakwil, ay humarap sa kanya at humingi ng kanyang tulong. Hindi nagdalawang isip si Jephthah. Sa kabila ng mga sugat at pagkatalo na dulot ng kanyang nakaraan, pinili niyang magbigay ng pag-asa sa kanyang mga kababayan. Pinangunahan niya ang hukbo ng Israel laban sa mga Amonita, na pinili niyang makipagkasunduan ng may mataas na dignidad at pananaw. Bago ang laban, si Jephthah ay nanumpa sa Diyos na kung magtatagumpay sila, siya ay mag-aalay ng pinakamahalaga at pinakamataas na sakripisyo. Sa ilalim ng matinding init ng digmaan, si Jephthah ay nagpakita ng hindi matitinag na lakas ng loob. Pinangunahan niya ang mga sundalo ng Israel sa isang matinding labanan, kung saan pinamunuan niya ang bawat hakbang at naging simbolo ng liderato. Dahil sa kanyang pagpapakita ng tapang at maingat na mga diskarte, nakuha ng Israel ang tagumpay. Nawala ang banta ng mga Amonita at muling bumangon ang Israel mula sa pagkatalo. Ngunit ang tagumpay ay hindi dumarating ng walang presyo. Sa kanyang panata sa Diyos, si Jephthah ay naghanda upang tuparin ang kanyang ipinangakong sakripisyo. Nang siya ay umuwi, sinalubong siya ng kanyang anak na babae na tanging anak niya. Nang makita niya ito, ang kanyang kalungkutan ay naging matinding sakit dahil napagtanto niyang siya mismo ang mangunguna sa isang sakripisyo na tumutok sa kanyang mahal na anak. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya at matibay na paniniwala sa Diyos, tinupad niya ang kanyang sumpa na siyang magdudulot sa kanya ng malalim na kalungkutan. Ngunit sa kabila ng sakit na dulot ng sakripisyo, ang buhay ni Jephthah ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa kasaysayan ng Israel. Siya ay hindi lamang isang leader na nagdala ng tagumpay at paglaya sa kanyang bayan, kundi siya rin ay isang simbolo ng pagbabago. Mula sa isang itinakwil, siya ay naging isang tagapanguna, isang magiting na bayani ng Israel. Ang kwento ni Jephthah ay hindi lamang kwento ng isang leader na nagtagumpay sa digmaan. Ito rin ay isang kwento ng pananampalataya, sakripisyo,
at ang lakas ng loob na hindi hayaan ang ating nakaraan ang magdikta ng ating hinaharap. Mula sa pagiging isang outcast, si Jephthah ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Israel at ang kanyang pangalan ay patuloy na itinanghal sa mga henerasyon.